Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga OFWs na mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito naman po sa Pilipinas, napaka-maulan no, na hapon. At actually, magagabi na po. No? 5:45 po ng gabi. Ako pa naman si Ricky Rivera. Sa totoo lang, ang topic po natin ngayon tungkol po dun sa majority throw decision dito po sa Pacquiao versus Mario Barrios, the welterweight fight. Kung matatandaan po ninyo kahapon, nagkaroon po ng boxing title fight. Ito pong ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, laban ho sa batang-batang welterweight champion na si Mario Barrios na Mexican-American. At doon po sa laban na iyon ay 12 rounds pong tumagal, no? At well, yung iba ho inaasahan ho kasi maraming umaasa na magkakatotoo yung sinabi ni Buboy Fernandez, yung pong coach at kababata po ng ating pambansang kamo. Sabi niya doon sa kampo ni Barrios, wait and see daw dahil the storm in the Pacific from the Pacific is coming, di ba? At mahigit sa 3-4 na rounds po daw babaksak itong si Mario Barrios. Pero nakita po natin 12 rounds po ang inabot, no? Which is quite well, simulat sa pool po na nag-welterweight po ang ating pambansang kabaho, may mga mas marami yung instansya na talaga nauuwi na sa desisyon, no? Yung verdict sa kanyang mga laban, no? Ang last na knockout yata niya kay Matis, no? Pati kay Thurman, no? Pero other than after that, medyo po syempre tindihin niyo naman, no, na ang ating pambansang kabaho ay 46 years old. At sa totoo lang, kahanga-hanga po. Kahanga-hanga dahil sipin nyo tumagal po ng 12 rounds itong mamang ito. Kung sa iba-iba katulad sa akin, baka 1 or 2 rounds pa o baka 1 round pa lang hingal kabayo na ako. Pero kitang-kita nyo po na fresh itong ating pambansang kamao. Parang hindi 46 years old, no? At kinalaban pa niya isang 30 years old. Isipin niyo yan, yung age difference is 16 years, no? So impressive po, I must say, ang performance ng ating pambansang kamao. Pero syempre, let's be very frank. Ang Pacquiao po na nakita po natin, bagamat nandyan pa rin yung court generalship, ika nga, o yung ring IQ na tinatawag, ay medyo mabagal-bagal na po kumilos. Kaya alam mo naman tayo mga fans, di tayo sanay na nakikita ang ating pambansang kabao na natatamaan ng mga power punches at ng mga sneak jabs ng kalaban. Kaya hanga-hanga yung mga tao kasi sa bilis po ng ating pambansang kamao na po niya, na iilagan niya yung mga jabs o nung suntok o power punches ng kalaban. Pero kitang-kita po dito sa laban na ito, pasensya na, pambansang kamao, kayo po ay tinatamaan at minsan medyo nawawala ng timba, nawawala ng mukhang nawawala ng standing, ika nga, no? So yun po yung napansin po natin, medyo nawala na yung medyo may konting kabagalan na ang ating pambansang kamao. Yung kalawa, nakita rin po natin yung lakas ng suntok ng ating pambansang kamao ay naroon pa rin. Bakit kamo? Tignan mo yung pagbumuka nitong Mario Barrios pagkatapos ng laban, no? At ang pagkakaalam ko mga 7 or 8 rounds yata, medyo putok na yung yung ditong bahagi ni Mario Barrios dito sa may putok na yun. Ginawan lang nila ng solusyon para nilapatan nga ng medisina o pampaampat ng dugo, kaya hindi natin nakita. Pero obvious na obvious, meron na ho ditong sugat. So sa lakas po talaga ng suntok ng ating pambansang kamao. So ibig sabihin, nandun pa rin ho yung punching power. Yun nga lang, hindi ma-execute na mabuti
against Barrios dahil nga po medyo mabagal-bagal. Ikatlo, nakita po natin yung considerable decrease ng number ng mga jabs ng ating pambansang kamao. So, despite yung nakikita natin sa training, di po ba, kita-kita natin sa mga videos na pinalabas ng kampo ni Manny Pacquiao days or weeks prior to the event na ang bilis-bilis niya, mabilis siyang tumakbo, etc. Mabilis yung kamay. Pagdating mo dun sa actual na laban, nawala eh. Although nandun pa rin yung timing, sabi nga ni Mario Barrios, nandun pa rin yung timing. At yung stamina, isipin nyo, 12 rounds. So, talagang may malakas ang, mas malakas pa sa kalabaw ika ang ating pambansang pakamao, despite being 46 years old. At aminado si Barrios na may ibubuga pa eh. Ang problema, which inamin din naman ng ating pambansang kamao right after the fight dun sa kanyang post-fight conference, na medyo kulang ng gigil eh. Kulang ng gigil, kulang ng bilis, no? Kaya tinatamaan, no? At masyadong parang nag-ingat. Hindi ko natin maiiwasan yung pag-iingat eh. Kasi kasama talaga yan sa fight plan, ika nga. Na kailangan ingatan mo yung sarili mo kasi baka magkaroon ng sneak punch na naman na tulad ng nangyari kay Marquez. No, yung laban niya kay Marquez, yung third round, yung third series ng kanyang laban kay Marquez, ano ba yung nangyari? Nasingitan po ng isang punch ang ating pambansang kamao, kaya nakatulog siya dun sa laban. Yun po yung worst na pwedeng mangyari di po ba? Na ma-knockout itong ating pambansang kamao. At yan po. Kaya, at sinabi rin niya na medyo malakas itong ang kanyang kalaban si Mario Barrios. Alam, may nakita pa rin kami. Ito yung pang-apat na point, medyo parang dahil magalang nga itong si Barrios, sa tingin namin, sa tingin ko, parang hindi niya masyadong pinupun power at hindi masyadong ginajab. Kasi kung ginawa niya yan, malamang sa hindi, baka hindi draw po yung naging desisyon. Baka naging in favor of Mario Barrios. Kasi kung inulan mo yan, kung yun din po yung sinasabi ng ibang mga boxing analysts, no? Kasi kung inulan ni Mario Barrios ng mga suntok ang ating pambansang kamao, baka iba nangyari. Baka siya ang na-knockout. Kasi hirap na hirap yung ating pambansang kamao na mahuli ng kanyang mga punches at kanyang mga jabs itong si Mario Barrios. At di naman natin nakikita na yung si Mario Barrios tumatakbo sa ring eh. Hindi katulad nung panahon na nilabanan ni Pacquiao si Rios, talagang paikot-ikot dun sa ring, umiiwas, o kaya lalo na yung kay Mayweather, diba? Kitang-kita nyo na iwas talaga si Mayweather kasi syempre baka matamaan nga naman ng suntok, no, itong ating pambansang kamao. Overall, masasabi ko, kasi marami nagtatanong, sino ba talagang nanalo, no? Dahil kung tatanong mo kay Keith Thurman, yung isang Amerikong boksingero na nakalaban ni Pacquiao, talagang ang magiging resulta nun ay draw. Pero may sinabi siyang medyo malisyoso eh. Kaya niya sinabi at siya ay tumaya na maging draw ang desisyon at siya ay nanalo ng $8,500 because of that decision to bet na draw yan. Kasi sabi niya, this is Las Vegas. They will not allow Pacquiao to lose. Medyo yun medyo paling yun medyo malicious yun. Ibig bagang sabihin ni Thurman kaya draw yun dahil Pacquiao at maaring talagang si Barrios ang nanalo. Pero marami yung nagsasabi dahil na-command naman din ni Pacquiao yung ring, mukhang kapana-panalo siya. Ganito lang po yan sa amin. Unang-una, kung itong laban na ito ay naganap 46 years before,
Malamang ho sa hindi, baka napatumba itong Mario Barrios. Dapat kasi po, ito po ay matangkad pero stationary. Ngayon, kung halimbawa in-apply ni Pacquiao yung kanyang strategy na nagpatumba o nagpa-defeat dito po sa kay Margarito na matangkad din po at nabugbog niya ng gusto, kung dito nyo po in-apply yung strategy na yon dito po kay Mario Barrios, maaari hong napatulog talaga. Mukhang totoo, maaaring maging nagkatotoo yung prediction ni Buboy Fernandez na mauuwi ito sa knockout. Okay? Kung yun po yung na-apply nila, kung yung ano, kasi in fact, mas open nga ho itong si Mario Barrios kasi pag sumusuntok ito, na-leave open yung isang side ng kanyang muka na dapat sana, pwede sana na capitalize ni Pacquiao, nasuntok po niya. Pero nakita niyo naman ho, hindi ho yung ganun na nangyari kasi may bawas na po dun sa speed. Mabilis pa rin dun sa Pacquiao kung tutuusin. Above average pa rin. Pero not sufficient to catch Mario Barrios. To evade, kasi iyan po yung tactic ko ng ating pambansang kamao eh. Suntok yan, mag-i-evade niya ako yan. Magdidepensa. Suntok, depensa yan. Suntok, depensa. For you to do that, kinakailangan, may bilis ka eh. Unfortunately, hindi na masyadong cut-like yung kanyang reflexes. So, which is, syempre, ano mo naman sa age kayo naman eh. Sabi ko nga, kung mas bata-bata yun eh. Overwhelming siguro yung panalo at it may have resulted to a knockout of Barrios. Pero as reality, we have to admit, ang realidad, mabagal na Pacquiao o medyo bumagal na Pacquiao, hindi nakaiwas dun sa mga power punches at mga jabs ng Mario Barrios, kaya hindi naging overwhelming yung magiging verdict ng mga hudado. Kasi kung ipinagkatiwala yan kay Manny Pacquiao, popular yun, pero it's not really it's not really the results of the fight. Mas magiging unfair di po ba sa pambansang kamao at magiging unfair din sa boxing industry. So nagpakatotoo lang yung mga judges dun sa verdict na yan. In fact, nabigyan ng counting leeway sa tingin ko lang at mukhang tama yung Keith Thurman. No? Medyo nabigyan ng leeway. Kasi kung sa atin na manunood, maganda yung performance si Pacquiao kasi nag-dominate siya eh. Nag-dominate siya dun sa first 10 rounds. Pero dun sa 11 and 12, na merong at ang diferensya lang nila sa scores 1 or 2 points. Kung nag-dominate talaga si Mario Barrios ng 11 and 12 or 10, 11, 12, asahan po natin talaga na magiging draw yun. So, yan po yung nangyari. So, which I commend our senador and former senador at nananatiling living legend na si Manny Pacquiao for showing to the world na even if ganun ang age mo na sinasabi nila hindi na pwede pang compete age, still you still got it in you. Ngayon, ang isa lang issue ng konti siguro, hindi kasi natin nakita pa yung full power nito ni Mario Barrios kasi nga medyo mag-aalang eh. So lakas, no? So I think a rematch would be in order. At sana dun sa rematch na yun, wala nang no holds barred. Sabihin, di ba? Wala na yung tama yun. Sila, ang gusto ng taong bayan, makakita talagang bugbugan. Para malaman natin sino talaga malakas at malaman natin kung yung mga tao ginuguyo lang tayo into believing when in fact the only thing that acting or operating yung utak na lang, hindi na yung physical. Pero hanga pa rin po ako dito kay Manny Pacquiao, sana magkaroon ng immediate rematch at sana I know for a fact that Manny Pacquiao puts his heart into it, puts his entire self into training, mag-train pa kasi baka yung sinasabi kong bagal o nawala na cut-like
uh, reflexes, baka rin ano yan eh, baka rin konsekwensya ng 4 years absence sa ring. Baka ganun eh. Baka sa next time, baka dumabas na ulit yung inahangaan nating Manny Pacquiao. Sa totoo lang.